Part 12. Damn it! Sigaw ni Owen habang nagwawala sa information ng hospital, na wala ang asawa niya nang wala man lang nakakita. Wala pa rin malay si Carl na inabutan ni Blake na walang malay na nakadapa sa flooring. May 3 nurse na pumasok sa loob ng kwarto ng asawa niya na wala man lang kamalay-malay ang hospital sa nangyaring kidnapping. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, magdasal na kayo dahil titiyakin ko na ipapasarado ko tong hospital na at lahat kayo mawawalan ng trabaho. Owen, napalingon si Owen nang makita si Blake. I have this TV. Ani Blake saka ipinakita sa kanya ang nakuha ng copy. Asan si Cathy? Nasa site pa rin daw, sabi ni Julius. Sagot ni Blake na ang tinutukoy ang isang CIA agent na nagpapanggap na anger, para manmanin si Cathy. Putan malalaki ang hakbang ni Owen na mabilis na humabol si Blake. Saan ka pupunta? Kakakantahin ko si Nancy. Kailangan niyang ilabas ang asawa ko. Nag-iisip ka ba? Mas lalo mo lang ilalagay sa kapahamakan si Blair kapag ginawa mo yan. Ikaw ang di nag-iisip kapag tumagal pa si Blair sa kimay ni Nancy, mas lalo siyang mapapahamak. And I can't afford to lose my wife. Anghel ni Owen. Naiintindihan ko ang point mo, pero kailangan pa din natin mag-ingat, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Sunod-sunod naman ang mura ni Owen, sinisisi niya ang sarili niya. Noon pa man, ang bago palang pasok sa company nila si Cathy at magkaroon na sila ng mga intimate moment. May pagkakataon na familiar sa kanya ang kilos ni Cathy, pero di niya lang pinapansin dahil akala niya nagkataon lang, pero nagsimula ang paghihinala niya rito nang mag-away ito at si Dorothy at nang kunin ni Blair ang cellphone ni Cathy. Hindi yata aware si Kat na alam niya na hindi iyon ang phone na ginagamit nito. Android phone ang binigay ni Kat sa asawa niya that day, pero iPhone ang madalas niyang nakikitang gamit nito. Minsan na rin niyang nahuli ito noon na may palihim na kinakausap sa phone, pero agad na pinapatay kapag nakitang papalapit siya. Lingid sa kaalaman ng lahat, agad niyang pinaalam kay Carl ang lahat ng detalye tungkol kay Cathy. Nakuha naman lahat ni Carl ang kailangan niya. Cathy reportedly missing sa loob ng 2 taon. Ang sabi sa report, nagkaroon ito ng amnesia kaya hindi nakabalik sa pamilya. Ang araw na mag-apply ito sa company nila 1 linggo bago ito lumutang after nitong mawala ng maraming taon. Ex-girlfriend ito ni Lennon, pero nang ipakita ni Carl ang picture ni Cathy rito, ayon kay Lennon, green daw ang mata ni Cathy. Kaya naman nagpahanap siya ng lumang picture ni Cathy at napatunayan nila na green nga ang mata ni Cathy. Then realization hit him. Naalala niya nang mahuli nila noon si Nancy at nakakulong na ito na una niyang kulay green ang mata nito. Akala niya nakakontak lang, posibleng nag-face off ang dalawa para maitago ang identity ni Nancy. Hindi niya akalain na aabot sa ganun punto si Nancy na gumamit pa ito ng ibang babae para lang makatakas, at dahil sa kapabayaan niya nakuha ng mga ito si Blair. Wala pa bang balita kay Blair? Tanong ni Cathy habang sabay sila naglalakad. Kung pwede lang manapak ng babae, baka kanina pa ito sinapak ni Owen. It's been 32 hours nang nawawala si Blair at talagang hinge na siya makatulog sa labis na pag-aalala paanon kung may ginawa na si Nancy rito, pero ayon kay Blake, as long as hindi nawawala sa paningin niya si Kat, ligtas pa daw ang asawa niya, pero wala siyang tiwala kay Nancy. Natatakot siya para kay Blair, tiyak na umiiyak na ang asawa niya at hinihintay na siya na iligtas ta. Araw-araw tayong magkasama, Kat, sa tingin mo may nakuha na akong balita? Kung ano nang nangyayari sa asawa ko, anghel ni Owen. I'm sorry, nag-aalala lang naman ako sa kanya at sayo na din, you look restless and tired. Magpahinga ka na muna. Hindi na tumugon si Owen habang papasok sa opisina. Baka hindi naman sadyang nawawala si Ms. Blair, baka sumama na lang sa asawa niya sa US, o kaya nahuli na siyang naglalako kaya ginawan siya ng masama ng asawa niya. Pulis pa man din ako, baka sinasakta. Shut up! Malakas na sigaw ni Owen sa sobrang galit nang marinig ang umuugong na usap-usapan sa loob ng opisina. Kahapon pa niya naririnig ang kung ano-ano pangit na tsismis ang kumakalat tungkol sa asawa niya. Malalaki ang hakbang na lumapit sa megaphone na nakapatong sa isang mesa si Owen. Makinig kayong lahat, this will be my first and last warning to everyone. Kaya makinig kayong lahat at ito ang ipagkalat nyo. I am married to Blair. Si Blair ang asawa ko since 2 years ago. Siya lang ang bebemang pakakasalan ko at pinakasalan ko, at siya lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko. Kaya tigilan nyo na ang kung ano-anong chismis ang pinakakalat nyo tungkol sa kanya kung gusto nyo pang magtrabaho dito.
My wife is missing and she's been kidnapped. Hindi ko kailangan ang marurumi niyong isip. Magtrabaho kayo ng ayos, iyon ang kailangan ko. Galit na sigaw ni Owen na ikinatilch pa ng ilan ng bastaan lang ibato ni Owen ang megaphone at magkanda durog-durog iyon. Lennon, mahinang tawag ni Blair sa binatang nakahandusay sa sahig. Hindi na ito gumagalaw, puro dugo na ang buong mukha nito dahil sa bagbog. Sinubukan kasi nilang tumakas ni Lennon pero nahuli sila kaya nagulpi ito ng husto. May pagkasira ulo din naman kasi ang lalaking ito. Nagpaka-superhero na sumugod sa loob ng abandonadong building kung saan siya dinala. Di man lang nito naisipan tumawag muna ng pulis o tulong bago siya iligtas. Nakita pala siya nitong tinangay kaya palihim itong sumunod. Di naman nito akalain na napakarami palang tauhan si Nancy na nakaabang sa kanila sa loob. Kahit papano hindi naman siya sinasaktan ng mga lalaki dahil iyon daw ang bili ni Nancy pero sinaktan siya kanina ng isang lalaki nang mahuli sila ni Lennon na tumatakas. Sa lakas ng sampal nito pumutok ang labi niya at nawalan ng malay. Paggising niya nakagapos na ulit siya at nakahandusay sa sahig si Lennon. Hindi na gumagalaw si Lennon. Buhay pa kaya ito? Anong gagawin niya kung patay na ito? Kahit papano lumalakas ang loob niya dahil may kasama siya kahit puro katangahan ang ginagawa ni Lennon. Masyado itong trying hard na magpakatapang kaya tinatawanan ng mga tauhan ni Nancy. May paghaamon pa ito ng away kanina, isang suntok lang pala amba na ito. Akala ata nito nasa isang shooting lang sila at nagpapaka-action star di naman pala kaya. Napatingin si Blair sa mga lalaking naglalaro ng baraha habang naglinyuman. Mukha naman masunurin ang mga ito sa amo dahil sinulan ng tanggayan siya ng mga ito, wala naman ginagawang masarna ang mga ito sa kanya. Ayon sa mga ito naghihintay pa ng go signal ang mga ito sa amo kung anong gagawin sa kanya pero may balak daw na patayin siya kapag hindi nagtagumpay si Nancy na makuha si Owen. Kaya bago pa may gawing masama ang mga ito sa kangga kailangan makaisip na siya ng paraan na makatakas doon. Nagpalingalinga si Blair sa paligid, walang kahit ano gamit roon na pwede niyang gamitin armas. Cathy, usual niya ng matano ang isang babaeng papasok. Isa-isa nitong binatukan ang mga lalaking naglalaro ng baraha na agad na nagtayuan. Patay na ba ang isang yan? Tanong pa ni Kat na tinutukoy ay si Lennon. Hindi pa ma'am, nawalan lang ng malay. Nagpapakabayani kasi kanina, wala enman palang kwenta, wika ng isang lalaki. Lalas nyo yan dito mamayang gabi, ayoko. Lilipat tayo ng lugar. Patayin nyo kung kinakailangan, wika pa ni Cathy sa kangumiting lumapit sa kanya. Hinawakan pa nito ang mukha niya at tiningnan ang magagode niyang labi na may natuyo pang dugo. Who hit her? Galit na tanong nito. Ma'am, nanlaban kasi kaya mariin na napapikit si Blair nang bigla na lang naglabas ng baril si Nancy at pinaputok mismo sa noo ng lalaking nanakit sa kanya kanina. May silencer ang baril nito kaya di siya nagulat sa nangyari. Mas nagulat pa siya nang bumagsak ang lalaki na umaagos ang dugo sa ulo. Isama nyo na sa itatapon nyo yan. Kunin nyo sa kotse ang bonus nyo dahil naging masunurin kayo. Kanina lang mga natakot ang mga ito pero bigla parang walang nangyari na nagpulasan ang mga lalaki papalabas. How's my sister here? Sorry kung sinaktan kanila. Sabi ko naman wag kang sasaktan, anito na humila pa ng upuan paarap sa kanya. Napalunok pa si Blair na napapatingin sa baril nitong hawak, ba itinuon pa nito sa hita niya nang maupo ito sa harapan niya. Oops! Gusto mo bang tanggalin ko ta? Gamit ang dulo ng baril nito na itinuro pa ang pakang tape na nakadikit sa bibig niya. Pero promise me na di kasi sigaw, baka kasi magulat ako, may putok ko ito sayo, anito na pinagapang pa sa pisngi niya ang baril nito. Iniiwas naman niya ang mukha rito. Napatingin siya sa lalaking binaril nito na ngayon punong-puno na ng dugo ang paligid nito. Dahan-dahan na inalis ni Cathy ang tape sa bibig niya. Alam mo, ngayon ko lang napansin na ang laki ng resemblance mo kay Papa. Akalain mo na itago ka sa amin ni Mama sa loob ng maraming taon. Akala ko si Blake lang ang kapatid ko sa labas. Meron pa palang isa. Inayos pa ni Cathy ang buhok niyang nagkalat sa bukamaya. Siguro iba ang buhay ko kung magkasama tayong lumaki. Alam mo bang matagal kong pinangarap na magkaroon ng kapatid na babae, kaso buwisit naman kasi ang nanay mo. Nagpauli sa nanay ko. Ayan, tuloy na patay siya at sa dami-dami din naman kasi ng lalaki sa mundo, bakit lis ang lalaki pa ang nagustuhan natin, o di sana wala ka dito ngayon.
Ayaw naman sana kitang saktan kaso lang ayoko rin naman na may ka-share kay Owen. Noon pa man mabigat na ang dugo ko sa'yo kung di ko lang talaga iniisip na magkapatid tayo ngayon mismo nilagyanan kita ng bala dito, itinuro pa ni Cathy ang sentido niya gamit ang baril nito. Bagamat natatakot siya sa ginagawa nito hindi na lang niya ipinahalata. Nanahimik na lang siya at tinitigan ito. Wala na siyang nakikitang bakas ng mukha ni Nancy dito. Malayong malayo sa Nancy na nakilala niya noon. Oras na nawala ka na sa landas namin ni Owen. Makukuha ko na sana ulit siya ng buong buo kung di ka lang sana bumalik. Alam na ni Owen na ikaw si Nancy, napaunat ng upo si Nancy bigla at nabura ang ngiti sa labi. Nakita ko ang files mo sa mesa niya the day bago mo pagtangkaan ang buhay ko. Tingin mo mapatay mo man ako babalikan ka pa ni Owen, alam na niya. Oo kaya kung ako sa'yo magtago ka na lang ulit or magpapalit na lang ulit ng mukha na patayo si Cathy na parang natataranta na napapaisip bago galit na nilingon siya, then let's die together kung di ko rin naman mababawi si Owen hindi rin ako papayag na mapunta siya sa'yo, napapikit si Blair nang itutok ni Nancy ang baril sa mukha niya kasunod yun ay nakarinig na siya ng isang putok. Laik nang iyak si Blair sa labas ng operating room. Habang hinihintay na lumabas ang doktor. Boss! Blake will be alright, wika ni Owen na niyakap ang asawa na kanina pa umiyak nang umiyak sa pulpa nang isugod nila si Blake sa hospital. Binaril ni Owen si Nancy sa kamay kaya nabitawan nito ang baril. Nakiusap pa si Nancy na wag itong patayin at sasama ito ng maluwag sa mga pulis na kasama ni Owen. Nagkaroon na pala ng enkwentro sa labas ng warehouse at nahuli agad ang mga tauhan ni Nancy. Nilagyan pala ni Owen ng tracker ang bag ni Cathy nang di nito alam kaya nasundan ng mga ito ang lahat ng lakad ni Cathy. Inutusan ito ni Owen na makipag-meeting sa isang client pero after the meeting instead na bumalik agad ito sa site dumaan ito sa kanya kaya na-trace agad sila nila Owen at napuntahan agad. Mga dating kasamahan pala ni Owen sakla ang mga kasama nito kanina. Sumulpat naman bigla si Blake na sumunod pala kila Owen sa pag-rescue sa kanya. Sakto naman lapit ni Blake sa kanya sakto naman naagaw ni Nancy ang baril ng isang pulis. Mabilis naman silang naitulak ni Owen pero huliin na bagamat lumihis ng konti ang tama ng bala sa likod ni Blake na dapat ay sa kanya. Aksidente naman napatay ng isang pulis si Nancy dahil sa nangyari at nagkagulatan. Owen si Blake baka mapano siya. Balikat lang ang tama niya kaya wag ka nang umiyak. Namumutla ka na, wika pa ni Owen. Agad naman silang lumapit nila Rio nang lumabas sa wakas ang isang doktor. Okay na ang pasyente. Ililipat na siya mamaya sa room niya doon nyo na lang siya hintayin. Sino nga pala si Rio? Ako po Doc, mabilis na nagtaas ng kamay si Rio na panay ang pahid pa ng luha. May dinukot ang doktor mula sa bulsa nito. Akala kasi ng pasyente kanina mamatay na daw siya. Ibigay ko daw ito sa babaeng pakakasalan niya Rio daw ang pangalan. Wika pa ng doktor saka inabot ang isang wheat eagle na singsing na may malilit na diamond. Imbis na namatuwa si Rio bigla na lang itong nag-iiyak ng mas malakas pa kanina kaya agad itong naalalayan ni Owen nang basta na lang itong lumupasay ng iyak sa sahig. Natatawang naiiyak na lang din si Blair sa reaksyon ni Rio. Sa sobrang kaba na din siguro at takot na baka may mangyaring masama kay Blake kaya ganun na lang ang iyak ni Rio. Nakapikit si Blair habang nasa ilalim ng shower. Ngayon patay na talaga si Nancy magiging maayos na ba ang lahat? All along pala si Cathy ang hinahanap nila inakala pa nilang si Dorothy, she owe her life kay Dorothy muntik na rin itong malagay sa alanganin dahil sa tinangka nitong pagliligtas sa kanya kung di ito sumigaw hindi maririnig ni Owen at kung hindi mabili si Owen baka nadaganan na siya ng mga kahoy na bigla na lang tumaob. Nadaganan ang binti ni Dorothy ng isang kahoy ang di nito naiwasan. Nagkaroon ito ng fracture sa binti kaya kinailangan sementuhan. Si Lennon naman ay nagkaroon ng multiple injuries sa ribs nito dahil sa natamong bagbog pero nagpapasalamat pa rin siya rito dahil sinamahan siya nito at di iniwan mag-isa. Wala pa itong malay nang puntahan nila ni Owen sa hospital room nito. Gusto ni Owen na ipa-confine din siya pero di siya pumayag. Mas gusto niyang umuwi at matulog na lang muna. Kailangan pa nila ni Blake na bigyan ng maayos na burol ang kapatid nila sa ama kahit anong sama nito at kahit anong dami ng kasalanan night sa huli kapatid pa rin nila ito. Wala pa silang idea kung alam na ni Brent De Luca ang nangyari sa anak nitong panganay pero sana lang maayos nitong tanggapin ang nangyari.
Walang may gusto na patayin si Nancy, nagkagulatan lang dahil sa pang-aagaw ng baril ni Nancy. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Owen na may kausap sa phone. Topless ito dahil katatapos lang din itong maligo kanina nang magising siya. Lumapit siya rito at yamakap ng mahigpit, akala niya di na siya makakauwi kay Owen. Hinalik-halikan pa ni Blair ang leeg ni Owen na nakikipag-usap pa sa phone. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Owen sa bewang niya, nakatapis lang siya ng towel. Gumapang ang kamay ni Blair papasok sa suot na short ng asawa at naramdaman niya na bigla siyang kinagat ni Owen sa balikat. "I have to go, talk you later," wika ni Owen sa kausap at mabilis nang pinatay ang phone. Sakasina po ang mukha ng asawa at mainit na sinakop ng halik ang mga labi nito. "Kaya mo ba?" Tanong pa ni Owen nang alisin na nito ang nakatapis na towel sa katawan niya at gumapang na rin ang labi nito sa leeg at dibdib niya. Habang patuloy naman si Blair sa paghimot sa matigas nitong alaga sa loob ng short nito. "Yes. And I want you to me hard and rough." Utos ni Blair. "As your wish, boss," sagot ni Owen sabay buhat kay Blair patungo sa kama. Hindi na malaman ni Blair kung paano pa siya uungol sa ginagawa sa kanya ni Owen. Napapataas na ang balakang sa sobrang sarap ng ginagawa nito sa pagitan ng mga hita niya. Di na rin niya maiwasan ang mapamura at mapaliyad ng husto. Hanggang sa tuluyan na humulagpos ang malakas niyang unggol at manghina. Hinihingal pa siya ng tangkain ni Owen na umibabaw sa kanya, pero agad niya itong bahagyang itinulak at pinahiga. Ginawa rin niya rito kung paano siya nito pinaungol, tiniyak niya na magugustuhan nito ang bawat galaw ng labi at dila niya sa buong katawan nito. "I want you now, Blair. Bear me inside you," mahinang ungol ni Owen na bumangon at hinala na siya paupo sa alaga nito na hiwalan pa nito, saka siya ay nalalayan dahan-dahan na maupo roon. Ramdam pa niya sa mga palad niya ang peklat sa likod ni Blair na natatakpan ng mga tato nito. Nagsimula si Owen na maghamong ng favorite song niya na laging kinakanota para kay Blair. Matagal pa bago tumigil sa pag-iyak si Blair. Sisigok-sigok na lang tanang hoiin niya ang buhok at silipin ang magandang mukha ng asawa na ngayon ay pulang-pula na. "I'm hungry," napangiti si Owen sa sagot na iyon ni Blair. Kinintalan niya ito ng magaan na halik sa labi. "Stay here, ipaggagawa kita ng food mo," ani Owen bago siya inihiga sa kama at maingat na hinugot ang matigas pa rin niyang sandata. Saglit muna siyang nagtungo sa banyo bago kinuha ang short na nasa sahig, saka nagmamadali lumabas ng kwarto. "Dito na lang ako kakain," bungad ni Blair nang pumasok siya sa kusina at lumapit kay Owen sabay yakap sa bewang ng asawa. Napangiti si Owen na hinalikan pa siya sa sentido. "Akala ko di na kita makikita ulit," mahinang bulong ni Blair. "Tingin mo ba papayag akong mangyari yun? Ayokong magkahiwalay pa tayo, Owen. Natatakot ako. Hinding-hindi mangyayari yun. Trust me. Wala naman ang problema, diba? We can be happy na, diba?" Ngumiti si Owen na humarap sa asawa at mahigpit rin itong niyakap. "We're gonna be happy starting from today, I promise." Ani Owen sa kahinayla na ang asawa pa upo sa mesa bago kinuha ang inihanda niyang sandwich at mainit na gatas. May ilang minuto rin na kinain ni Blair ang dalawang sandwich na ginawa ni Owen na akala niya tig-isa sila, yun pala parehas daw na sa kanya. Saglit pa itong nagpaalam nang tumawag si Rio at sabihin na gising na daw si Blake. "Let's go upstairs. Bukas pupunta tayo sa hospital." Bulong ni Owen na yamakap sa likuran niya habang nagliligpit siya ng kinainan niya. "Tatapusin ko lang, saglit lang," ani Blair na bahagyang naawang ang bibig nang maramdaman na inalis ni Owen ang pagkakabuhol. Nag-bathrobe niya at dumiretso agad ang kamay nito sa pagitan ng hita niya. Wala siyang suot na kahit ano sa ilalim ng robe niya. Nakapag half bath na siya kanina bago pa siya bumaba. Sobrang dami kasing katas nila ni Owen ang kamakayot sa hita niya kanina nang bumangon siya, kaya nag-decide na muna siya na mag half bath. "I'm hungry," bulong naman ni Owen sabay kagat sa tenga niya. Lumipat na ng bahay si Blair at pumisan na siya kay Owen dahil alam na sa buong site na kasal talaga sila ni Owen at si Owen talaga ang asawa niya at walang iba. Inilagay pa ni Owen ang isang copy ng marriage contract nila para daw mamatay na ng tuluyan ang tsismis. Right after na lumabas ng hospital si Blake, agad nilang inaaikaso ang cremation ni Nancy at si Blake na ang nagbalik sa US ng mga labi ni Nancy para sa papa nila. Hindi na siya sumama dahil nag-decide na sila ni Blake na mananatili siyang corpus at hindi de luca.
Hindi na nagulat ang mga empleyado nang magsama sila ni Owen dahil na-announce na pala nito ang tunay na relationship nila nang mawala siya. Kaya agad na kumalat ang tsismis. Ang ilan ay humingi ng pasensya, ang ilan naman ay natuwa sa kaalaman na mag-asawa pala sila, kaya naman daw pala malagkit ang titig daw sa kanya lagi ni Owen. May pag-iyak pa si Krista at Priscilla, maging si Emer na tuwang-tuwa. Ang tatlong ito pala ang madalas na mapaaway dahil sa pagtatanggol sa kanya noon. Bumalik naman na ulit sa trabaho si Dorothy after alisin na ang cast nito. Usual mayabang at mataray pa rin ito at akala mo kung sino normal na yata rito ang ganun ugali, kaya di na lang niya pinapansin. Magkaibang team naman sila at bihira sila magkita. Maingat na bumangon si Blair at inalis ang kamay ni Owen na nakayakap sa hubad niyang katawan. Hindi niya gustong magising ito, mahirap na at talagang wala itong kasawa-sawa sa pakikipag-sex sa kanya. Simula nang sumama siyang tumira sa iisang bahay. Wala nang pahinga ang pearly shell niya gaya ng inaasahan. Okay lang sana kung 1 o hanggang 4 lang, kaso madyay gising na lang siya, niro-romansa na naman siya nito at di naman niya magawang tumanggi dahil gusto rin ng katawan niya. May kalyo na nga yata ang kanyang keep IP dahil hindi na yun nakakaramdam ng sakit di tulad noon bago pa lang silang nagsasama. Tuwing umaga na lang masakit umihi. Ngayon hindi na nasanay na yata siya sa sagadan, laban napapailing na lang siya. Saglit siyang nag-half bath, buti na lang mukhang himbing na himbing ang asawa niya. Humila na siya ng towel palabas na sana siya ng banyo nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo at natumba siya sa sahig habang sapo ang ulo. Umiikot ang paningin niya. Bahagya pa niyang ipinilig ang ulo. Low blood na yata siya dahil sa kase-sex nilang mag-asawa. Mukhang kailangan niyang uminom ng vitamins kapag ganito kalakas ang stamina ni Owen, kailangan niyang maging healthy. Maingat siyang bumalik sa kama at nahiga, bukas ay magpaparesete siya ng vitamins. Hinaplos muna niya ang gwapong mukha ng asawa saka pumikit na yamakap, napailing pa si Blair nang pigilan niya ang kamay ng asawa na mukhang nagising dahil balak na naman nitong paglaruan ang pais-isay niya. Ayoko na, I'm tired. Sorry, go get some sleep, yakap na lang. Usual naman ni Owen na hinalikan pa siya sa noo. Leon naman ang gusto niya sa asawa kapag Angie na siya, hindi naman ito namimilit na kokontito na lang ito sa yakap at magaan na halik. I love you, Blair, bulong pa ni Owen kasya hinayla at nikap. I love you too, Owen, bulong niya rin sabay siksik sa dibdib nito. Tulala si Blair sa pregnancy test na nasa ibabaw ng lababo niya sa loob ng restroom. Kagagaling lang niya sa clinic para humingi ng vitamins, hindi pa kasi siya makalabas para magpa-check up, ang dami pa kasi niyang gagawin trabaho. Kaya humingi na lang muna sana siya ng vitamins at nagpa-BP na rin dahil mula pa kanina tanghali ay nahihilo na naman siya. Binigyan naman siya ng ferrous sulfate ng nurse on duty sa site at pregnancy kit na din dahil normal naman daw ang BP niya. Tinanong nito kung kailan pa ang huling menstruation niya. Hindi na niya matindaan, sinabi niya rito ang tungkol sa contraceptive shot na pinagawa nila noon ni Owen. Tinanong nito kung kailan pa yon, hindi na rin niya matindaan, wala na rin sa loob niya. Nasanay na din kasi siya na didinadatnan ng Bunan dalawa simula noon, kaya di na niya maalala. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Masaya ba siya o natatakot? Dalawang guhit na pula ang naroon. Imbig sabihin she's pregnant. Positive ang result at iyon ang dahilan ng pagkahilo niya. Paano niya sasabihin kay Owen ang balitang iyon? Dapat masaya siya sa kaalamang iyon, pero bakit mas nadidaig siya ngayon ng takot? Ano magiging reaksyon ni Owen kapag nalaman nitong buntis siya? Hey, where have you been? Salubong sa kanya ni Owen sabay halik pa sa labi niya kahit ang daming nakatingin nang pumasok siya sa loob ng office. Kita naman kilig na kilig ang mga nakakita. Masyado kasing PDA si Owen simula nang ipaalam nilang mag-asawa sila. Maraming kinikilig at marami din inggit at napapasana all na lang talaga. Dumating ang papa mo, hinahanap ka. Ha? Anong ginagawa dito ng papa? Takapang tanong ni Blair. Let's go, ihahatid muna kita sa bahay. Are you okay? You look pale. Tanong pa ni Owen habang naglalakad sila patungo sa isang golf cart. Puyat lang. Inaraw-araw mo ba naman? Biro na lang ni Blair. Hindi pa siya handang sabihin dito ang pagbubuntis niya. Hahanap muna siya ng perfect timing. Birthday ni Ate Alice next week, balak nilang gawin sa Switzerland. Tinatanong nila kung gusto kong sumama, 1 week vacation lang naman. Gusto mo ba? Papayagan kita. Okay lang sayo.
Manghapang tanong ni Blair. Oo naman basta masaya ka at kasama ako, natuwa naman si Blair. Leon naman pala kasama ito hindi siya lang akala talaga niya pinayagan siya nitong umalis mag-isa. Napaka-positive pa naman nito. Ayaw nitong hindi siya nakikita sa tuwing hinahanap siya. Agad itong rumaradyo para lang mahanap siya sa site kapag di siya makita. Kaya tuloy nagmumuka itong patay na patay sa kanya sa pagiging positive. Owen. Yes boss, tugon pa ni Owen na naghaubad na ng damit para mag-ready na maligo. Kaayat lang nila at katatapos lang nilang mag-dinner. I have something to tell you. Sobrang importante ba? Tumango naman si Blair saka huminga ng malalim, what is it? Tanong pa ni Owen na bahagya pang nag-alala na lumapit sa kama at naupo sa tabi niya mula sa ilalim ng unan. Kinuha niya ang pregnancy kit at inilagay sa kamay ni Owen na saglit na tinitigan ang PT niya. You forgot your shot, mariin at malamig na tura ni Owen na kumuyam ang kamay habang mariin na hawak ang partner na binigay niya. I'm sorry, na usual na lang ni Blair. Inaasahan na niya ang reaksyon ni Owen na iyon dahil alam niya na di nito gusto na magbuntis pa siya dahil sa nangyayari sa comable nila noon. Damn it Blair. You're not supposed to get pregnant, sigaw pa ni Owen sabay bato ng partner na hawak nito kanina, napayuko at napapikit na lang si Blair. Imbis na maligo nakita ni Blair na kumuha ng damit sa closet si Owen at mukhang aalis. Where are you going? Leaving di ba obvious, inis na sagot ni Owen saka malalaki ang hakbang na lumabas ng kwarto. Napasinghap pa si Blair nang lumagabag ang pinto nang ibalibag iyon ni Owen. Gusto niyang maiyak pero pinigilan na lang niya. Inabot niya ang phone at tinawagan si Carl, tiyak niya sa Lucifer Playhouse ito pupunta ng ganitong oras na ng gabi. Ikaw na muna ang bahala kay Owen. Paki-text na lang ako kapag nandyan na siya. Okay sige. Nag-away ba Kyo? Medyo Ikaw na muna bahala sa kanya, wika pa ni Blair. Okay, don't worry bukas uuwi din siya sa'yo, wika pa ni Carl. Alam ni Blair na nasa site na si Owen pero hindi ito napunta ng office at di nagpapakita sa kanya, galit pa rin ito pero hindi lang naman siya ang may kasalanan kung bakit siya nabuntis, porket ba siya ang babae siya lang may kasalanan kung bakit buntis siya. Sino ba ang mahilig ka di ba ito? Wala itong ginagawa kundi bumayo tapos ngayon buntis na siya kasalanan niya dahil nakalimot siya sa pagpapaturok ng Lintek na contraceptive shot na yun. Kinagabihan akala niya uuwi sa bahay nila si Owen pero nakatanggap siya ng text galing kay Carl na sa Lucifer Playhouse daw si Owen at lasing na. Ay papasundo daw siya ni Carl dahil ayaw daw magpaawat ni Owen sa pag-iinom. Halos isang hour din bago dumating ang kaon na sinsasabi ni Carl. Traffic daw kasi kaya pagdating sa bar sa taas na siya pinadiretso ni Carl. Inihatid na daw nito roon si Owen dahil muntik na daw itong maaway sa isang customer. Pagdating niya sa kwarto ni Owen sa Lucifer Playhouse, gustong magwala ni Blair nang makita ang isang babaeng topless na at nagsasayaw sa harapan ng asawa niya na nakahiga sa kama. Halos di na nito may dilat ang mata. Labas, sigaw ni Blair na dinampot ang magadamit ng babae na galit pa. Sino ka ba? Sino ako ang asawa ng lalaking sinasayawan mo? Sigaw pa ni Blair, is that true? Tanong pa ng babae kay Owen nang umisi na tumingin pa sa kanya. Yes she's my wife and she's pregnant with our child, you. Tanong pa ni Owen na humajijek pa na gumapang sa ibabaw ng kama para bumaba at yamakap kay Blair. I miss you my boss, bulong pa ni Owen na hinalik-halikan pa siya. Inis naman nagsuot ng damit ang babae saka inis na lumabas. Ano ba Owen, galit naman na itinulak ni Blair ang asawa. Hindi ako pumunta dito para makipag-x sa'yo. Tandang padamdam. Hindi ba sayang naman miss pa na makita pero teka may papakita ako sa'yo. Magdamag ko tong pinanood kagabi sa sobrang miss ko sa'yo. Anito na susuray-suray pa na lumapit sa isang drawer at may kinuhang USB bago isinalang sa isang projector. Ilang sandali pa lumabas na sa malaking white screen ang mainit nilang eksena ni Owen sa sala ng kondo niya Leon yun mga TV footage ng hidden camera ni Owen noon sa kondo niya. Galit na lumapit siya roon at wala sabi na hinugot ang USB sa kainabot at nakitang isang ashtray na bakal at wala sabi ring pinitpit iyon sa sahig hanggang sa masira ang USB na balak pa sanang agawin ni Owen. Bakit mo sinira? Wala yang ibang copy. Bakit ka pa nakikialarm? Sigaw pa ni Owen na bahagya pa siyang itinulak para si Mutin ang mga nasirang USB.
Tumigil ka na Owen. Hanggang kailan ka magpapakalasing ha kung di pa ako dumating ng mas maaga baka kung kani-kanino ka na nakikipagkama dahil dyan sa kailigan mo. Hindi ako nakikipag kahit kanino, galit na turan nito. Talaga at anong balak niyong gawin ng babaeng yun kanina ha? Hindi ko alam hindi ko siya kilala. Hindi mo alam. Hindi mo kilala, pues makikipag din ako ngayon sa ibang lalaki sa hindi ko alam at sa hindi ko kakilala. Angle ni Blair na tatalikod na sana pero mabilis siyang nahablat ni Owen. I will kill you first bago mo magawa lokohin ako, angle ni Owen sa kawalang sabi-sabi siniil siya ng halik sa labi. Tahimik na umiiyak si Blair habang inaayos ang sira-sira niyang blouse at dinampot ang pantalon at underwear na basta nalang hinubad ni Owen kanina. Pakiramdam niya para siyang basahan na saglit na ginamit ni Owen at basta nalang itinapon after nitong makaraos. Alam niyang lasing si Owen at wala sa matinong pag-iisip kaya nagawa siya nitong daanin sa dahas, after niyang makapagbihis nilingan pa niya si Owen na tulog na sa sahig nang mahulog pa ito nang bigla itong gamulong galing sa ibabaw niya. Hinayla na lang niya ang kumot at tinabyunan ang hubad na ibabang bahagi ng katawan nito. Boss Blair, gulat pang usual ni Carl nang makita siya nito na agad na hinubad ang suot na coat at ipinasuot sa kanya. Nagpasalamat naman siya rito. Pwede bang ipahatid mo ulit ako sa Laguna? Ikaw ba muna ang bahala kay Owen, okay ka lang ba? Nag-aalala pang tanong ni Carl. Ngumiti naman si Balir na tumago. Sapaw ni Owen ang ulo nang bumangon at kumikirot ang ulo. Nagtaka pa siya nang mapansin na sa sahig siya nakatulog. Inalis niya ang kumot na nakatabon sa kanya. Anong oras na kailangan pa niyang bumalik ng Laguna? Naparami ang ninang niya kagabi. Nagulat pa si Owen nang makitang nasa tuhod niya ang pants at underwear niya at labas na labas ang medyo galit niyang sandata. Kumunat ang noo na hinayla niya pataas ang pantalon at underwear habang pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Lumapit siya sa table niya para tawagin si Carl pero may natapak siyang isang bagay na familiar sa kanya kaya dinampot niya iyon, Osby iyon na pidge nakakatago-tago niya. Sino ang some iron on? Sa wakas gising ka na. Bungad ni Carl, 9:30 na ng umaga kung di ka pa babalik sa Laguna baka wala ka nang babalikan asawa after nang ginawa mo kagabi. Anong ibig mong sabihin? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Inom ka ng inom tas ngayon wala kang malala, galit na lumapit si Carl saka kinuha ang laptop sa office table at iniharap kay Owen na sunod-sunod na napamura habang pinapanood kung anong nangyari kagabi. Halos magkandara pa na siya sa pagtakbo palabas ng bar niya at paliparin ang kotse pabalik ng Laguna. Blair, humahanggos na pumasok sa loob ng kwarto si Owen. Inabutan pa niyang nakaupo sa harapan ng bowl ang asawa na kakandasuka habang nakaluhod at nakasubsob roon. Mabilis siyang lumapit rito at hahawakan sana pero itinulak siya nito. After nitong magsuka dahan-dahan itong tumayo na tinangka pa rin alalayan ni Owen pero tinabig lang ni Blair ang kamay niya. Naghilamos ito ng mukha. Sobrang putla ni Blair may sugat pa ang ibabaw ng taas na bahagi ng labi nito na alam niyang siya ang may kasalanan. Gustong-gustong murahin ni Owen ang sarili habang nakatingin sa malungkot na mukha ni Blair. Bigla wala na siyang makitang ningning sa mga mata nito na para bang pasan nito ang buong mundo. I'm sorry Blair. Let's end this Owen, mahinang usual ni Blair. No, mabilis at madiin na sagot ni Owen. Alam kong galit ka dahil sa ginawa ko kagabi parusahan mo tatanggapin ko lahat kung ayaw mo muna akong makita sige lalayo ako pero don't ask me to end this. I'm pregnant. You can't Blair please. Let's get rid of the baby habang bago pa lang hindi ko kayang maging ama natatakot ako paano kung mawala na naman sila paano kung di mo kayanin ang pagbubuntis. Noel ayoko sana naman maintindihan mo Blair kung bakit ayoko. Please let's get rid of the baby napapikit si Blair sa mga naririnig kay Owen. Kaya bago pa siya makapagsalita ng di maganda tinabig na niya ito at lumabas ng bathroom. Ang sabi mo mahal mo ako. Pwede naman tayong maging masaya kahit walang baby. Masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang hindi natin kailangan ng anak Blair. Wika pa ni Owen na sumunod sa kanya nang maupo siya sa gilid ng kama habang si Owen naman ay nakatayo sa harapan niya. Blair please may kilala akong doktor na kayang tanggalin ang bata sa malakas na sampal ang nagpainto sa pagsisilita ni Owen at napabitaw sa paghila sa kamay niya. Kung ayaw mo sa baby ko hindi ko siya ipipilit sa'yo. Matigas na tura ni Blair habang pidgel ang sarili na wag maiyak. Hindi lang ako mag-isa ang gumawa nito Owen. Tayong dalawa.
Habang sarap na sarap ka sa kapuputok at kakalabit mo, hindi lang ako ang mag-isang gumawa nito, pumiyok si Blair at umiwas ng tingin kay Owen. Blair, stop Owen. Hindi ko ipipilit sa'yo ang bata kung ayaw mo. Huwag mong ipilit sa akin na ipalaglag ang bata dahil hindi ko gagawin. Mabilsi na pinalis ni Blair ang palm attack na luha sa pisngi niya. Sige, nakasalanan ko na ako kasi ang bukaka ng bukaka. Pinayagan kitang gamitin ng gamitin sa akin yan kasi gusto ko. Kasi masarap ngayon, buntis ako, kasalanan ko, pero paninindigan ko ang kalibugan ko at bubuhayin ko ang batang ito with or without his father, ani Blair saka tumayo at lumabas ng kwarto. Fine, tatanggapin ko ang baby pero oras na makita kong nahihirapan ka sa pagbubuntis mo. Duty calls as your husband. I will get rid of the baby kahit dugot laman ko pa yan. Turan ni Owen. Napapikit naman si Blair sa sinabi ni Owen. And sasakatan siya para sa magiging baby nila. Hindi ito tanggap ni Owen. Lumipat muna siya ng bahay para makaiwas muna kay Owen dahil mukhang si Owen pa ang napapaglihihan niya. Ayaw niyang makita ang mukha nito o kahit maamoy ito, talagang bumabaliktad ang sikmura niya. Lantaran ang ginawa niyang pag-iwas rito. Panay naman ang lapit at suyo ni Owen. Ilang beses na silang nag-away dahil sa pamimilit nitong bumalik siya sa bahay. Ayaw nitong maniwala na pinaglilihihan niya ito. Alam na sa site na buntis siya at usap-usapan na nga na pinaglilihihan niya si Owen na ayaw naman paniwalaan ni Owen. Akala nito ginagamit lang niya ang pagbubuntis niya para makaiwas rito at para wag makita na nahihirapan siya sa pagbubuntis. Kapag nagpapa-check up naman siya, itinataon talaga niya na busy ito sa site. Kaya ang ending, nag-aaway sila sa tuwing uuwi siya galing sa check-up. Pakiramdam naman ni Blair na kaganti na siya sa mga pananakit ng damdamin sa kanya ni Owen, buti na lang sinunod niya ang payo ni Jelay at mukhang effective. Utos kasi ni Jelay kung nahihirapan daw siyang maglihi, hakbangan daw niya si Owen ng 2 balik at kinabukasan ito daw ang maglilihi para sa kanya. At mukhang effective. Tanghali na wala pa si Owen, sabi ni Rico ang bago nitong assistant, hindi daw makabangon at masama ang pakiramdam araw-araw, pahirapan siyang bumangon tuwing umaga pero kaninang umaga ang gone ng pakiramdam niya nang magising. Kaya abot tenga talaga ang ngiti niya nang marinig ang balitang iyon, buti nga siyo. Kahapon ay nahuli pa siya nitong nilalakdangan ito nang bigla itong magising. Nakita kasi niya itong natutulog sa ilalim ng isang puno sa likuran ng office space nila after ng lunch break. Nagtaka pa ito sa ginagawa niya. Buti na lang talaga stateside ito at hindi lamaking sa Filipino culture. Nagdahilan na lang siya na nakaharang siya sa daraanan niya kahit ang lawak-lawak naman ng daraanan sa kabilang side. Blake. Welcome back Rio, bati pa ni Blair nang salubungin ang 2 bagong dating. Ang pangit mo, ani Blake na pinisil pa ang ilong niya, tinabig niya lang ang kamay ng kapatid. Huwag kang maniwala dyan. Ang ganda mo today, parang ang glow-glow mo. Mukhang hiyang sayo ang pagbubuntis, mas lalo kang gumanda. Ani Rio. Napangiti naman si Blair, napansin rin niya iyon, pakiramdam talaga niya gandang-ganda talaga siya sa sarili kahit naman ang ibang employee na lagi siyang pinupuri, mapalalaki man o babae. Habang si Owen naman ay haggard na haggard, 4 days pa lang itong naglilihi, parang 1 month na itong hirap na hirap sa buhay. Idagdag pa na natitigang na rin ito. Naawa na siya sa asawa niya pero parusa nito iyon dahil binabalak nitong patayin ang baby nila. Malinaw ang usapan nila, ipapalaglag nito ang bata kapag nakitang nahihirapan siyang magbuntis pero vice versa ito ang nahihirapan ngayon at talaga buti nga rito. Ma'am Blair, si Sir Owen nahulog sa hagdan, sigaw ng isang construction worker na tumatakbo. Akmang tatakbo si Blair para puntahan si Owen pero pinigilan siya ni Blake. You're pregnant, tulala nito, kaya binilisan na lang nila ng lakad pero pagdating nila roon sinabi na dinala na daw sa hospital si Owen, kaya doon na sila dumertso nila Rio at Blake. Agad rin naman nilang naiuwi si Owen sa bahay after ma-check lahat rito at sabihin ng doktor na okay lang daw naman ito maliban sa bukol na nakuha nito. Medyo dinadaing lang ni Owen ang balikat nito na unang bumagsak sa sahig. Nakatingin si Blair sa natutulog na asawa, sinabi naman ng doktor na okay na ito pero di niya ito magawang iwan. Nag-aalala siya rito, nakakaramdam siya ng konsensya dahil sa panalangin niya na dininig ng langit na sana ito ang maglihi. Hindi naman niya ini-expect na maa-accident ito dahil sa paglilihi nito. Hindi pwede na ito pala ang maglihi, paano na lang kung mas grabe ang nangyaring aksidente rito.
Ayon dito kanina bigla kasi itong nahilo at nawala ang panimbang sa katawan. Dahan-dahan siyang sumampa sa kama baka kaya pang i-reverse. Babawiin na niya ang paglilihi. Mas okay na siya ang maglihi lagi lang naman siyang nasa office saka siya ang babae at kaya naman siguro niyang maglihi. Akmang lalakdangan na niya si Owen nang bigla itong magmulat ng mata at hawakan siya sa binti sa gulat niya napatili pa si Blair at nawala ng balance at napaupo siya sa dibdib ng asawa na pasigaw din kasabay ng pag-ubo. Dali-dali naman umalis si Blair sa ibabaw ng asawa. Humahanggos naman pumasok si Blake at Rio sa kwarto ni Owen.